So tila nagkatotoo nga pong sinabi ng mga boxing experts na matatalo si Errol Spence sa laban kay Temsu. Pero kudos kay Spence dito mga boss. Kahit na droge ito sa laban, hindi man lang ito natumba at nanakot sa bakbakan. Sakto din ang reaksyon ni Manny Pacquiao kay Spence dati na hindi ito mahirap talunin sa bakbakan. Isang volume puncher lang daw kasi si Spence at hindi ito isang power puncher. Totoo nga mga sinabi ng mga boxing experts mga boss na ibang level talaga si Manny Pacquiao kay Spence. Kahit mas bata pa ito mga boss at maiksi lamang ang pahinga ni Spence sa bakbakan kumpara kay Pacman, mas malupit pa rin ang galawan na pinakita ni Pacman sa kanyang comeback fight kung saan muntikan pa ito manalo ng WBC title. Pero gayon pa man mga boss, wala tayo masabi, ang ganda talaga ng karera ni Spence. 14 years na nakalipas, umpisa nung sumabak ito sa pro at ang mensahe ni Spence matapos ito matalo kay Temsu, tuluyan na daw ito magre-retiro sa boxing sports. Ayaw na daw nito pilitin ang kanyang sarili sa boxing na hindi niya na kaya lumaban pa sa laban daw nito kay Temsu. Naramdaman daw nito mga idol na mahirap na at mahaba na para sa kanyang 12 rounds na bakbakan. Indikasyon daw ito na dapat na ito magretero sa boxing sports. Hang them up because that 12 rounds don't usually isn't that long. What? Samantala speaking sa WBO welterweight title mga idol, opisyal na nga po idadaan sa first bid ang laban ni Devon Haney at Keishan Davis. Nagaganapin ngayong July 27. Ibig sabihin nito mga boss, lahat ng promoter pwede sumali sa subastahan kung sino ang pinakamalaking bid sa kanyang mapupunta ang rights ng laban. Sa madaling salita mga boss, pwede sumali dito si Boss Turkey sa bid para makuha niya ang laban ni Devon Haney at Keishan Davis. Bali ang hatian pala dito mga boss, sa kampiyon mapupunta ang malaking parte at ang opening bid dito nasa $200,000 At ayon nga sa report mga idol, pumayag naman ang dalawang kampo sa first bid. Kaya abangan natin to mga boss. Ang mananalo dito malaki ang tsansa na makalaban ni Pacman kung plano talaga nito lumaban sa interim title fight. Samantala ayon naman po sa kaibigan ni Tank Davis na si Chris Blake, matapos daw ang mahabang pahinga ni Tank Davis sa action sa ibabaw ng boxing ring, nagkakaproblema na daw si Davis Boy sa pera. Sa katunayan daw nito mga idol, meron na daw utang si Tank Davis kay Blake ng $80,000 o sa pera natin mga boss, halos 5 million pesos ang utang ni Tank Davis na hindi pa nababayaran, kung saan tila nagkakatotoo nga mga boss ang mga sinabi ng batikang experts na si Timothy Bradley na matapos daw ang draw na laban ni Tank Davis kay Roach, 2 taon na daw itatagal ni Tank Davis. Maubos daw talaga ang pera nito na tinatago. Hindi daw mananatili ang malaking pera sa kamay ni Davis, lalo pa sunod-sunod ang mga kaso nito. Ayon pa nga kay Bradley mga boss, isa daw talaga sa mga dahilan kung bakit pumatol si Tank Davis sa exhibition fight kay Jake Paul, dahil gusto nito magkapera na malaki dahil nauubusan na talaga ito ng budget. Pero sa kasamaang palad mga idol, hindi pa natuloy ang laban nito kay Jake Paul. Well kung magkataon mga boss, talagang isang bagay lang minana ni Tank Davis kay Floyd, walang iba kundi ang problema nito sa pera.